Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today likat pag-usapan nga natin ang 20 million food budget di umano ng SONA ni BBM ngayong 2024. Actually, I just wanna correct on this one. Hindi lang naman po pagkain ang babayaran sa 20 million na yan ayon sa Secretary General ng House of Representatives. Okay? So even before we get into that, basahin nga natin itong article coming from Philippine Star Global. Okay? House Gen 20 million budget for SONA covers foods and essentials. So including na po dito yung tawag dito, yung security and giveaways and tignan natin, liga. So House of Representative Regional House Secretary General Reginald Velasquez said that the specific 20 million budget in Mark for the preparation and execution of the 2024 State of the Nation address or SONA not only covers food but other essential needed for the event. So basically, sa isang interview nakita ko rin at narinig ko, sabi nga ni Secretary General doon na altanghap, no? Agahan, tanghalian at hapunan plus merienda. Imagine niyo. Ganun ba kahaba ang SONA ni BBM? Na magpapakain kayo mula agahan hanggang hapunan, may merienda pa. I don't know if this is traditional na ganito yung ginagawa, pero ngayon lang ako nakikita ng SONA na buong maghapon pakakainin ng mga tao. In a statement said to reports on Wednesday, Velasquez clarified that the 20 million amount is also an estimate and has yet to be fully expended. The budget covers a range of essential expenses to ensure the event success beginning March 12, 2024 when the SONA task force was created, he said. So ito yung breakdown ng 20 million. Food and beverage for all personnel involved including internal staff and external personnel such as police, MMDA officers, and other support staff both during and before SONA. Uniforms for approximately, imagine nyo, may pa-uniform pa. So every SONA may pa-uniform, 2,000 rather. Secretariat employees with each individual receiving 3 sets of uniform. Anak ng kulangot. Security measures including personnel and equipment, expenses related to meeting with all departments and agencies involved in the SONA preparation, invitation and giveaways, which are given to attendees as a token of appreciation. Equipment rental, expenses for LED walls and other equipment needed to enhance the program's audiovisual presentation and overall ambience. Inside the plenary hall within the vicinity of Batasan Complex, potted plants and flowers to decorate the venue, incidental expenses such as funds for communication requirements, additional medical support from nearby hospitals and other incidentals. Velasquez said that he would like to assure the public of their commitment to transparency and responsibility in spending public funds. Guys, ito na lang, no? Uniform for approximately 2,000 with individual receiving 3 sets of uniform. Kailangan ba talaga yan? Hindi ba nila pwedeng gamitin kung ano yung meron na sila? 'Di ba? Expenses related to meetings with all. Imagine niyo kada kembot nyo, kada galaw ng mga kamay nyo, paa nyo, bibig nyo. May expense ang taong bayan? Potted plants and flowers to decorate the venue. Ilang oras ba ang SONA? Imagine niyo kung ilang oras lang ang SONA. Tapos, gagastos kayo ng 20 mil. Tama ba yun? 20 million.
Alam niyo yung kapalit nito, guys? Alam niyo kung ano yung kapalit nito? Habang sila gumagastos ng 20 million, may mga masasamang loob naman gaya ng mga snatcher, pickpocket, tawag dito, snatcher, pickpocket, riding in tandem, na gumagawa ng masama para lang makasurvive, para lang makakain, para lang may pantustos. Habang ang mga politiko natin walang habas ang paggastos ng ganito kalaking pera. Hindi niyo ba naiisip kung bakit maraming tumataas ang criminality rito sa Pilipinas ngayon? Kasi wala na pong means yung mga kababayan natin. Yung iba walang trabaho, so kumakapit sa patalim. Etong mga kababayan natin na kumakapit sa patalim, nagbabayad pa rin ng mga taxes through VAT. Tapos yung VAT na yun, ito yung ginagawa ng mga politiko natin. Hindi ko sinasabi na, palakihin nyo palalo yung pagpapaayuda nyo. Hindi ganun yun eh. Bigyan nyo ng magandang opportunity yung mga kababayan natin. Kung yung 20 million na yan na ginagastos ninyo, mas palawigin nyo pa yung number ng mga TESDA center. Pautangin yung mga kababayan natin na makapag-umpisa ng maliit na simpleng negosyo. Tapos aalalayan ng gobyerno hanggang mag-take off sila. Pauutangin mo lang naman, babalik din sa'yo. Pero nang ginagawa ng mga politiko natin, sa ilang oras lang naguguguli ni Bongbong Marcos dyan sa zona na yan, na hindi ko alam kung sino pang maniniwala sa mga sasabihin niya. Gagastos sila ng ganyang kalaki. 20 million. Diba? Pakinggan natin tong video na to. Nagkaroon ng comparison between kay BBM at saka kay PRRD. Kain ng difference, 20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Parang natawa pa ako nung sinabing sakto lang. Yung 20 million sakto lang. Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Kasama na raw dyan ang almusal, tanghalian, hapunan, pati na rin merienda. Imagine mo, 4 na beses mong pakakainin yung mga tao. Sa ilang oras lang magsasalita si BBM. Bakit? Diba? Bakit? Masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain. Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guest natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Mas malit. Parang napaka-casual lang na ina-explain niya, ni Secretary General yung 20 million, Daw ang gagas. Ito, gusto ko tanong sa kanya kung ikaw ba ang may-ari ng 20 million na yan, are you going to spend it just to fund an event which will only run most probably an hour or two? I'm going to bet on you on this one. Hindi yan papayag. Hindi yan papayag to burn 20 million in a span of 2-3 hours of an event. Alam mo kung bakit hindi siya papayag? Una, pinaghirapan niyang pera yun. Pangalawa,
Worth it ba na gumastos ka ng 20 million sa speech ng isang tao na hindi mo alam kung paniniwalaan mo pa? Gastusin para sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa July 22. May report si Ian Cruz. Nagpulong ang mga taga-Kongreso, taga-Malacanang, pati na ang mga security forces na magtutulong-tulong sa pagdaraos ng ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulong Duterte sa July 22. Ayon sa Acting Secretary General ng House of Representatives, nasa 4.7 million pesos ang tinatayang gastos sa ika-4 na SONA ni Pangulong Duterte. Mas mababa ito sa ginastos na 4.9 million pesos noong nakaraang SONA. Hindi pa raw tiyak ang ihahaing pagkain sa tradisyonal na handaan at kabilang sa pinagpipiliang putahe ang Filipino, European at Caribbean dishes sa menu. Di ba? Ang laki ng difference ng 4.7 sa 20 million. Nakapag-SONA pa ba si PRRD ng panahon ng ng COVID? Na gagastos ng ganito kabongga? Tapos yung mga kababayan natin, palakpak na palakpak sa 20 million. Hindi, okay lang yan. Kung mag-a-agree ka doon, parang nag-a-agree ka na rin, na okay lang sa'yo na lokohin ka ng administrasyon ni BBM. Nagagastos ng 20 million. Alam mo kung iisipin nga natin pare-pareho, no? May mga taong gumagawa ng masama to survive. Kawawa naman yung taong naging biktima nung taong gumawa ng masama. At the same time, habang may mga ganong klaseng senaryo na nangyayari sa laylayan ng lipunan, meron ka namang administrasyon na nagtatapon ng ganito kalaking pera. Di ba dapat nag-iisip ka? Katanggap-tanggap pa ba itong ginagawa ni BBM? Okay lang ba ito? Tapos yung mag-a-agree sa kanya, yung mag-a-agree sa ginagawa niya, yung pa yung mga tao na hindi rin naman makakain dyan sa loob ng 20 million na yan. Pero, dalawa lang naman ang iisipin natin eh. Kung sino man mag-a-agree kay BBM sa 20 million na yan, pwede mong isipin na wala siyang pagpapahalaga doon sa mga tao na gumagawa ng masama to survive. Plus, hindi niya pinahalagan yung hirap, no? Yung pinaghirapan niyang pera na napupunta lang din sa gobyerno. Yung sana, yung pera, yung kapiranggot na pera na yon, sana in-enjoy mo na kasama pamilya mo. O in-enjoy mo para sa sarili mo. And yet, nilulustay lang ng ganito. Diba?